Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for February 16 to 29, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. And pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. And please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, let's see Cancer. Energy update. Feb 16 to 29. Uy, Cancer. So we have Mars in Cancer in the 4th house. Oh, about home life, family life. Mars is about taking action, inspired action, no? Being more assertive. So I think ngayon mas magfo-focus kayo sa inyong family, sa inyong mga anak, or even sa parents ninyo. Maaring merong mga kailangan ng inyong attention, no, sa family. Some of you, pwede ring meron kayong mga house improvements na gagawin second half ng February. Merong redecoration, pwedeng may magpapatayo ng bahay, bibili ng bahay, or magpapa-renovate, no? So, maari ring ano to, yung iba parang biglaan eh. So, you will be focusing more on caring for your home, your family. Pwede ring ano, may mga biglaang reunion sa family. Or makikita nyo ulit yung matagal nyo nang hindi nakikita na kapamilya. So, let's see moon energy for you. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Yung inyong mga pinaghirapan daw, it's paying off. Nakikita nyo na yung resulta ng trinabaho ninyo. Uy, a new start is coming. So, maaring new start sa bagong bahay ninyo, bagong tirahan. So, new beginning. Wow. Okay, what else pa? A fiery climax approaches. Full moon in Aries. Okay. So, very exciting for you ang second half ng 2024. Ano tayo, mga mabibilis na pangyayari, no? Maybe related to your home life, family life, moving to a new place, paglipat ng bahay, paglipat ng lugar, pwede rin ng trabaho. But this is more about focusing on your close connections, yung roots mo. So, yung iba sa inyo, pwedeng babalik kayo doon sa pinanggalingan nyo na hometown, naisip nyo na mas maganda na doon na muna tumira, or, ano yun, medyo, may mga tao kasi na lumuwas, no? Lumuwas ng Maynila, papunta sa lumuwas ng Maynila. O lumuwas para mag-explore ng other opportunities, and eventually, something happen, may mga kailangan kayong asikasuhin, balikan. So, yung iba, babalik kayo sa dati nyong bahay. Ayan. Parang, bagong simula ulit. And lahat naman ng effort ninyo na ibinibigay sa inyong sarili, sa trabaho, lahat yan nagpe-pay off. So, what is your overall energy? Wow, the sun. Napakaganda. There's a lot of clarity, confidence. Malakas yung loob nyo, no? Na i-pursue yung mga bagay na gusto nyo. Kumbaga, ito yung time na you are shining. You are the center of attention. Ayan. So, maari ring mas magiging creative ka ngayong second half ng February. Let us see your challenge. Ano yung challenge ng mga Cancer? 5 of Wands. May competition. Maaring literal, sasali kayo sa competition. Competition sa barangay or anything na matcha-challenge ka na to bring out the best in you. Pero itong energy mo ng the sun is about confidence, no? So, kung confident ka sa sarili mo, malaki yung possibility na ikaw yung manalo dyan. Kailangan lang consistent ka talaga. So, pwede rin na merong conflict, no, with someone.
mga hindi inaasahan na issue na lalabas pagdating sa family, no? Pwedeng meron diyang hindi magkaunawaan, no? Magkapikunan sa family. So, your opportunity, the Knight of Cups, may proposal. If you are in a relationship at sa tingin mo, kayo ng person mo ay seryoso na sa relationship ninyo, pwedeng may engagement, no? Magpo-propose tong person na to sa'yo. Kasi love ka niya talaga. Oo. And yung iba naman sa inyo, this can mean, sa trabaho, may proposal sa inyo ang boss ninyo na kayo ay ang tawag doon, mapopromote, or may bagong position for you na mag-open up, tapos sa'yo ibibigay, magandang opportunity yan. Some of you naman can be a business opportunity na kung saan you will feel excited about this, no? Kasi maaring marami kang alam tungkol dyan, you are confident, no? So this is your blessing. You have the Ace of Swords. So speaking of marami kang alam, Swords is about your ideas, your thoughts. So, there's also a decision making para sa inyo ngayong second half ng February. And this is going to bring success. Itong mga babaguhin mo ngayong second half ng February, ano man to, relationship man to, or even yung mga simple things sa bahay, ito ay magdadala sa iyo ng success. Maaring meron ka ring inspired ideas ngayon na mas bibigyan mo ng attention to make things work, no? Oo. Gagawa ka na ng action. Let's see your energy for your money, career, finances. You have the Moon, so that's your energy. You have the Page of Pentacles. Yung iba sa inyo, medyo nagda-doubt sa sarili ninyo pagdating sa pagsisimula ng isang negosyo na never nyo pa na-try before. Okay? So, kung may doubts kayo, importante dyan, meron kayong knowledge. Okay? Kasi this is going to bring you miracles, inspiration. So, magiging inspired kayo for whatever this is. So, handa kayong magdagdag ng bagong kaalaman ninyo, no? To make things work for you. And with the Star card, talagang punong-puno ka ng ng pangarap ngayon, no? And the Star is about healing. So some of you maaring naghi-heal na ang inyong financial situation, kung medyo naging tagilid ang inyong finances, no, kaperahan itong mga nakaraan, unti-unti na kayong nakakabawi. And I also see you becoming even more inspired na ipagpatuloy pa kung ano yung mga nasimulan nyo, at mas dagdagan yung kaalaman nyo para ma-improve nyo pa yan, yung bago nyong sisimulan. Yung iba, maaring merong offer for work from home jobs, or maaring may mga business kayong susubukan na nasa bahay lang kayo, or any earning opportunity, no, na kahit nasa bahay kayo, kaya nyong kumita ng pera. So, sa love life naman, you have the Seven of Swords, you have the King of Wands, and the Queen of Cups. Okay, you may be dealing with someone na medyo magkakaroon kayo ng misunderstanding ng person na to, kasi pwedeng wala siya masyadong oras at panahon sa'yo, lalo na if you're really demanding ng time, ng effort. Pwede kasing ang kadil mo is masyadong busy, yung tipong laging nagta-travel, kung saan-saan napunta, tapos maraming inaasikaso. So, importante rito is nagkakaintindihan kayo, be more honest. Kaya lang may mga pagkakataon dito na may mga magdadahilan, no? Pwedeng magdadahilan yung person mo na hindi siya makakapunta sa gusto niyong puntahan kasi meron siyang trabaho na kailangan asikasuhin. Mga ganon. Pero iba pala yung dahilan. Oo. Pero hindi not necessarily may cheating dito, no? So, I'm just saying na maaring may mga white lies, no, para lang hindi sumama yung loob mo. Oo. But of course, importante pa rin na open kayo sa isa't isa, no? Kasi minsan yung iba, hindi sila nagiging honest kasi yung reaction naman ng person, pag sinabi mo yung totoo, talagang
nagagalit ng bongga, parang sumasabog. So, instead, yung ginagawa nila, nag-make excuses na lang. So, mas maganda na magkaroon kayo ng heart-to-heart talk ng iyong person to be more honest and open. Kasi, syempre, it's a relationship, diba? Someone you know is undependable and insincere. Oh my God, Cancer. Ayun na nga, baka meron sa inyong may maipangako ang inyong person or someone merong magpapangako sa inyo na mangangako sa inyo na hindi naman tutuparin. Work, achievement, success. So, pagdating sa career ninyo, marami kayong ma-achieve dyan. Very successful. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!